At kaugnay nga ng pagkakatuntun sa fault na naging sanhi ng lindol sa Bohol. Makakapanayam natin si Director Renato Solidum ng PHIVOLCS. Magandang umaga, Director Solidum. Magandang umaga, Howard. So this is not a new fault. Hindi to bagong fault. Previously unknown lang siya at yung team nyo ang nakadiscover nito. Alam namin may fault dyan kasi may mga maliliit na lindol, even in 1996. Pero walang tinatawag na surface manifestation. Hindi siya lumulusot sa ibabaw. So, ang category mo niyan, pag hindi pa siya lumulusot sa ibabaw, hidden fault pa siya. So, it's not a new discovery kasi alam nyo na namang may fault doon. Pero yung paglusot sa ibabaw, yun yung bago. So, ngayon, pwede nyo na siyang i-map? Yes. Kasi yung mga hindi pa lumilitaw sa ibabaw, hindi mo mapapakita sa mapa. Pero pagdating sa preparedness, ginamit na namin yung idea na baka may fault dyan, kasi may mga lindol, at kinonsider namin, base sa historical events, ano yung pwedeng paggalaw ng lupa sa Northern Bohol? So, nag-estimate nga kami ng between intensity 7 to intensity 8. Kung wala dyan, siguro mas mababa. Pero dahil na-anticipate na, meron. But, to make sure na sa susunod na preparedness ng mga taga-Bohol, ay iiwasan na magtayo mismo doon sa pinaglusutan. Ito yung surface rupture. So, kaya dahil it's a hidden fault na sinasabi nyo, ito rin ba yung dahilan kung bakit nung unang, the first day when the earthquake happened, ang sinabi ninyong gumalaw na fault ay yung East Bohol fault, na hindi pala yun ang gumalaw na fault? Dalawang dahilan. Una, yun yung talagang lumilitaw sa ibabaw. Pangalawa, yung initial epicenter, mas malapit doon. So, sabi namin most likely. Pero batay na rin sa mga datos na aming nakalap kasi nag-brown out noon sa Tagbilaran and Cebu. So yung mga datos ng seismic station natin doon, hindi pa nasama. Nung masama na, definite na kami na hindi yon. So we changed the following day and yung mga aftershocks na nangyari, yung mga lindol na maliliit, ay nagpo-form ng plane. No, ibig sabihin, alam namin na mayroong diagonal sloping na fault dyan at nadidefine na noong mga aftershock. Kaya nga, dalawa ang aming paraan kung paano ma-map out yun. Kung hindi lumusot sa ibabaw, gagamit kami ng mga lindol at mag-align yung mga lindol na yun at makikita mo yung image. Parang nag-tomography ka, nag-scan ka ng katawan mo. Yung sinasabi mong lindol, mga aftershocks. Mga aftershocks. Ito mga scientifico nyo, parang excited sila, no? Nung nakita nila, why is this such an exciting thing for scientists? Una-una, ang talagang mission nila ay pakalmahin yung mga tao sa pagbibigay ng facts, yung alam talaga at yung mangyayari. And then, yung pinaka-importante sa geologist, hanapin kung saan lumusot yung fault. Kasi bago pa man kami pumunta, may alam na kaming orientation ng earthquake na base sa aming software, pwedeng sloping to the southeast or sloping to the northwest yung fault na gumalaw. So, nag-define kami ng zone na dapat puntahan nila at hanapin yung fault. Now, anong difference nito? Yung surface rupture, yung bitak na nakita mo, yung 1990 Luzon earthquake, horizontal ang kilos noon. Yung 1994 Mindoro earthquake, horizontal din. Ito yung unang sa history ng mga geologists namin. And siguro in the many years, mga mahigit 30 years or 40 years, na ang fault na gumalaw ay lumusot sa ibabaw. At ang fault ay may pagka-vertical. No? At saka mataas. At mataas. So, yun yung unang-una. So, parang bilang scientifico, magandang matuto ka at you were there to find out na yung hinahanap namin ay nandun. Kaya pala sinabing parang holy grail, no? Yes. Okay, yan ang significance sa mga scientifico. Ay, ano yung social relevance sa komunidad? Should they be afraid? Should they be worried about this? Ngayon, lumitaw yan. Siyempre, anything that will happen after the earthquake, parang bago sa mga tao na hindi pa sanay kasi in the past 400 years, wala namang ganyan dyan no? So, nakita nila yung cliff, ano yan? So, dapat na-explain. Yan po ay, dulot na ng paglindol. Wala nang panganib na maidudulot nito kaagad-agad kasi hindi na yan kikilos na magdudulot ng kasing lakas na magnitude 7.2. Pero sa mga susunod na paghahanda, dahil makikita na yan, hindi na natin kailangang pagtayuan ito ng mga bahay. Dapat lang magkaroon ng buffer zone ng at least 5 meters. Bakit? Meron akong larawan dito kung pwedeng tingnan ng mabuti. Dito po makikita na may bahay sa tabi ng fault. Pero yung bahay na yan, hindi nakatayo sa pinaglusutan ng fault. At naka-withstand siya ng strong shaking. Bagong litrato po ito. Bagong litrato. Sa Inabanga, Bohol. Sa Inabanga, Bohol, yung barangay Anonangan. Okay, sir.
Kasi kami pareho ni Howie nakapunta doon sa Bohol. And if you compare yung mga towns, kasi yung Inabanga, hindi kasing laki yung pinsala na nadulot sa kanila compared to the other towns. Kung nandoon pala yung may ganun kalaking fault, doon na discover or doon nakita at doon lumabas, bakit hindi kasing laki yung epekto doon sa Inabanga compared doon sa Sagbayan, sa Loon, sa Maribohok, na talagang grabe yung nangyari sa kanilang mga bayan? Maraming dahilan, pero una, ang epicentro hindi doon. Ibig Okay. sabihin yung start of energy release, saka maximum energy release ay hindi sa kanila. Hindi sa Inabanga. Hindi sa Inabanga, sa Sagbayan. Nasa Sagbayan. Pangalawa, yung nasa coastal towns like Loon, Okay. Ribohok, merong mga malambot na parte. Kasi ito ay mabuhangin, mababaw ang water table. Maliban sa malakas na pag-uga, ito ay naapektuhan ng tinatawag na liquefaction. Paglambot ng lupa, kaya nga minsan, yung mga butas na nakikita doon, hindi po yung sinkhole, kundi pinaglabasan o pinagputukan ng buhangin, tubig, na may kasamang putik minsan. So, dahil po sa mga ganong mga dahilan, posible na kahit may lumitaw na rupture doon, ay hindi naman talaga ganon kalaki ang epekto dahil puro naman ito bato. Hindi naman ito malambot. So, sa Tapos madaling yung mga sabi, bahay ay baka hindi naman maraming ganong semento, baka mas Okay. matibay mga bahay doon. So sa madaling sabi, sir, yung epekto na idinudulot ng isang lindol, hindi lang dahil sa kung gaano kalakas yung lindol na naramdaman dun sa bayan ninyo, pero dun sa klase rin ng lupa. Tama. Hindi rin ganon sa gaano kalapit sa fault. Oo. Posibleng malapit ka sa fault pero matibay, maayos ang building, hindi babagsak. So anong payo natin sa mga tao na magre-rebuild ng kanilang mga bahay or kahit doon dito sa Metro Manila na alam naman natin may mga fault dito sa Metro Manila, ano ang kailangan mong i-take into consideration bukod doon sa location ng fault na posibleng pagmula ng isang lindol? Una-una, alamin ang mga panganib na dulot ng lindol, kung patungkol sa lindol ang gagawin. Maliban doon sa rupture ng ground, makikita mo naman, malambot ba lupa, may landslide ba dyan, may sinkhole ba dyan. Tapos, i-considera yung lokasyon, yung panganib, at magtayo ng tama, sumunod sa building code. Kasi kung titingnan natin, lahat ng bayan sa Pilipinas, maliban sa Isla ng Palawan, sa Tawi-Tawi, ay under sa isang minimum requirement na mataas. Parang 40% ng gravitational acceleration sa mga scientista ay napakataas na requirement. At ito ay kung sinusunod, ay hindi maapektuhan yung mga bahay at mga gusali. Kasi Metro Manila, may mga kilala pa nga ako na sinasabi nila, nako, yung bahay namin mismo nasa ibabaw ng fault. West Valley Fault, no? Nandito, nandiyan na yan di ba? Medyo mahal at malaking trabaho yung maglilipat ka dahil doon, no? So, ina-advise nyo ba na i-abandon na yung mga structures, Okay. mga bahay? Or may pwede bang gawin dun sa ibabaw? bahay Oo. para Okay, kung depende gumalaw man yung fault, Okay. hindi ka lalamuhin ng lupa? Kunyari ito yung bahay mo at talagang hindi mo alam na nandun pala yung fault o nagkataon na nagtayo ka sa taas ng fault. Pag sa gitna, mukhang mahirap-hirap Delikado na, oo. Pero kunyari, nadaplisan lang. Ang kailangan lang natin na, kunyari walang bahay pa, 5 meters buffer zone. Kasi doon yung maximum dam. Pero kung meron na, baka naman pwedeng tibayan mo yung ibang bahagi. Wag ka na lang Retrofit, in other words. retrofit mo yung bahay. Wag mo nang gamitin masyado yung talagang portion na doon dumadaan. May nagtatanong, bakit 5 meters lang ang buffer? Why not 10 meters? Parang 5 meters is Okay. not that wide. Actually, ang sabi namin ay at least 5 meters. Kung mayaman ka at malawak ang lupa mo, sige, kahit 100 metro. Pero alam mo, sa urban area, ay napakahirap maghanap ng lupa. Ngayon, pagdating sa Metro Manila, ang fault po dyan ay vertical. Okay? So, ibig sabihin, sa aming pag-aaral, minsan ang lusot ng bitak ay dito, minsan dito, pero hindi naglalayo sa 5 metro. So, ibig sabihin, yung play, yung kilos nung kung saan lumulusot, ay doon sa buffer zone na yun. Pero dapat alam on the ground, no? Now, at least 5 meters. Kung mas malaki, okay, well and good. Pero ang talagang message is, even though malapit ka sa buffer zone o malayo ka sa buffer zone, the next question is, matibay ba yung pagkagawa ng bahay? Tama ba ang disenyo? Standard materials, hindi substandard? At maayos ang pagkagawa. So, good design, good materials, good workmanship. Yun yung
solusyon. Meron akong hapon na kaibigan, ano, nakita niya yung mga litrato ko galing sa Bohol doon sa Facebook page ko, nag-comment siya, bakit yung mga LGUs nyo, kasi nakita niya yung munisipyo sa Sagbayan, no? Parang sumusunod pa sa Greek design. Tinan mo yung mga Greek May buildings. pillars. May pillars pa. Tinan mo, kaya may mga ruins doon eh. Sumunod kayo sa Japanese earthquake resistant design. Siyempre, hapon siya, no? Pinagmamalaki niya yung... But that's at the same true. time, matagal na yung experience sila sa Lindol, ano? At Okay. saka mga engineer nila, world class, no? Yung ating building code is not patterned for the Greek design. Ang ating building code, ginawa po yan ng mga inhinyero na aral sa Amerika at Hapon. Japanese students din sila, no? So, lahat ng maayos ay ginamit. Ang issue dito, pag nakatayo na yung building, talaga bang ginamit nila Yung at sumunod tamang sila, tamang materials, tamang Oo. disenyo, tamang construction? Sumunod ba sila sa building code? Kasi ang nakakabahala dito, partner, nung nag-ikot-ikot tayo, yung mga bumagsak, eskwelahan. Tapos Buti may nga holiday, yung araw na yun. May Kung mga hindi, cracks yung mga baka libo ospital. pa yung namatay, no? And these are the buildings na kailangan pinakamatibay. Correct. Ospital, Correct. eskwelahan, munisipyo. Tama yon. Dahil dito nagko-converge yung mga tao. Tama yun. Okay, so sa bandang ganyan, ang Public Works and Highways, Secretary Singson, ay may programa ng gobyerno for building resiliency. At nabanggit nga niya na unahin yung ospital, eskwelahan. At of Oo. course, public building. Pero maliban dyan, pagdating sa isang urban area like Metro Manila, a big part of the potential damage ay sa mga residential buildings. Oo. So siguro, ang ating mga kababayan ay maging conscious na rin na ang hirap pagkatapos ng disaster, sa daming nasasalanta, sa daming namamatay, pero mababawasan ito kung tayo mismo bilang private citizen ay inaayos na rin natin ang ating mga tinutuluyang mga bahay at Tama. mga gusali. Tama. Otherwise, it will be overwhelming. Sir, dahil ang trabaho ng FIVOLS ay hindi lang naman maghanap or mag-pinpoint ng fault, ang trabaho nyo rin ay pakalmahin ng mga tao, mag-information campaign. Ito po, for the record, kasi po kumakalat po sa mga text message. Totoo po ba na o hindi na yung pagkilos daw nitong fault na nakita dito sa northern Bohol, magti-trigger daw ng pagkilos naman ng West Valley Fault sa Metro Manila? Hindi. Kumakalat Imposible. yan eh. Oo. Napakalayo na po ng fault sa Bohol at Metro Manila para may epekto ito. No? At kung titingnan natin, kahit naman kumilos yung ibang fault, kanya-kanya pong paggalaw yan. At hindi natin alam kung kailan mangyayari, pero lalong-lalo na sa Metro Manila, alam natin kung ano yung magiging consequence, ano yung magiging epekto. Kung alam natin yung magiging epekto, meron na tayong batayan paano mapapababa. No? Marami po tayong mga sinasabi na kung ganito ang mangyayari, magnitude 7.2, maraming masasaktan, maraming mamamatay, o maraming bahay na masisira. Ay, alam na natin yun eh. Oo. Kailangan natin gawin simulan na ang dapat gawin. At saka hindi naman, sir, lahat ng paggalaw ng fault ay nagke-create ng ganito kalakas Hindi. na lindol. Hindi. Minsan nga daw, sabi nila, totoo po ba yun, sir, na mas maganda daw na gumagalaw ng paunti-unti yung fault para nare-release yung tension at hindi nagdudulot ng mas malaking Well, sa isang earthquake? banda tama yon, pero yung maliliit po yon, parang pitik lang yon. Parang Yung pitik. talagang suntok, yun yung bantayan natin. Oo. Pero may fault po talaga, may tatlo kaming klase ng fault. Yung isa ay creeping, dahan-dahan lang. Wala kaming inaasahang malaki. Yung isa ay locked, tulad ng sa Bohol, tulad dito sa Diyon po nag-iipon ng enerhiya. Yun yung mas madalang yung malalaking lindol, yun yung problema. Energy is not released right away. So sa ngayon, wala pang predictive tools ang science. No? You cannot say na, like a typhoon, typhoon, na may oo. parating. No? But doon sa Bohol, may nagsasabi na yung mga tarsier daw, mga captive animals tulad ng tarsier, parang naging restless daw sila bago lumindol. Is this true? Okay. Yung may mga aso daw na parang weird yung behavior. Ganun. So, is this a way that people can tell kung there's something that something like this will happen? Karamihan kasi ng report ng mga ganyan na unusual behavior animal, pinapag-aralan din namin yan. Hindsight na. No? So, pero kung talagang kikilos ang isang fault, at talagang may maliliit na earthquake, talagang mararamdaman niya ng mga hayop. Oo. Kahit hindi pa nararamdaman ng tao. Oo. Pero Pero the kaya lang point- mahirap masabihin na naramdaman ng mga animals kasi hindsight na yan eh. Oo. Maganda sinabi na kagad, no? And the point is, kahit naman maramdaman ng hayop, Preparedness.
dapat wala ka na ring oras Oo, mag-prepare, mag-prepare. di ba? Yeah, Di ba? kaya So, nga, wala. the point is, whether or not maramdaman siya may dapat predictive mag-prepare. tools tayo, mag-prepare tayo. Sinasabi ko nga, okay, in the future, we hope to predict. Kami din sa Feebox, marami kaming ginagawa para mag-predict. Hindi namin kaya yung magsabi na kailan mangyayari, pero kaya namin magsabi ng gaano kalaki kaya na magnitude ang pwedeng ma-produce ng fault na ito, at kung ito yung mangyari, ito yung ground shaking intensity. In fact, na-feature nga dito sa inyo yung aming software na ginawa na tinitrain natin ng local government. Ito yung Rapid Earthquake Damage Assessment System. Na kapag ginamit mo yung software na to, maglagay ka lang ng isang magnitude sa isang lugar na pwedeng panggalingan ng lindol, ma-estimate na ng local government kung gaano kalakas yung pag-uga, pwede bang magka-liquefaction, pwedeng magka-landslide, kung tsunami naman, gaano kataas, gaano kabilis. At meron kaming dinagdag doon kung kompleto ang kanilang database ng mga bahay at gusali sa kanilang lugar, may description, we can estimate the potential number of houses that will be damaged and the victims. So ito ba yung ginamit nyo na tool para mag-project ng Yes. casualties and damage dito sa Metro Manila? Yes. Kasi nakakatakot yung projection. Oo So may nga, scientific ano ba yung basis pala. Yung projection? sinasabi Tama. nyo, Okay. libo-libo yung mamamatay sa So Metro Manila. ito sa Bohol, no? Alright. Hindi namin alam yung kompletong intensity. Pero meron kaming software na magagamit namin. Kung dito yung epicentro at magnitude, ito yung mga intensity distribution. Ito po yung mga yellow. Tingin namin intensity 8. So sabi namin mukhang mahina yung report kasi yung pinakasentro ng lindol, hindi pa nagre-report sa amin ng intensity. Ang nag-report lang Tagbilaran na malayo-layo Okay. at Cebu. Yung orange po. Ayun yung intensity 8. Okay. Okay, so mga slightly yellow 7. So, na-confirm ng team namin na tama yung simulation. Parang it's like the whole of Bohol. Yeah. Kaya nga naapektuhan ang buong Bohol. And then slightly Cebu, may yellow din doon, so kaya intensity 7. Now, sa Metro Manila, May ganyan ba kayo sa Metro Oh, Manila? meron kami, hindi ko lang dala. okay. So, pag yan ang gumalaw, magnitude 7.2, West Valley Fault, intensity 8. Wow. Similar to the intensity here in Bohol. So, talaga. No, intensity 8 is higher. It's stronger than 7.2. 7.2. No, intensity is different from the Yung kung Okay. ano, yung magnitude Ang magnitude 7.2. energy. Yeah. Pero yung lakas ng paggalaw, 1 to 10 lang ang scale dito. So 8 ang ating inaasahan, katulad nung sa Bohol. That's quite alarming. Quite alarming, pero siguraduhin po natin, ito pong intensity ay paggalaw ng lupa. Kung anong epekto ng paggalaw ng lupa sa building, ay depende na po yan sa kalidad ng building. Paano ito dinisenyo, tinayo. So, ibig sabihin, kahit intensity 8 yan, pwedeng hindi mag-collapse ng building. What is the proof? 1990 Luzon earthquake, Baguio City, intensity 8. Pero mas maraming building na nakatayo kaysa sa bumagsak. Although ang maalala lang natin yung mga bumagsak. Yung Pero kung Hyatt. bibilangin mo, maraming nakatayong building sa Baguio na hindi bumagsak. Intensity 8 na yon. We have the technology, we have the building code. What we need to do is follow it. Let's follow it. Oo. Hindi natin, mga kapuso, ito lang ang mensahe, hindi po natin maiiwasan ng lindol. Pero pwede nating mapababa yung risk. Tama po yan. Doon sa klase ng buildings at ng bahay na ating tinatayo. At kahandaan ng mga tao, pag lumindol, alam ang gagawin. At may nagsasabi nga, safety begins in the bedroom, hindi lang doon sa bahay, in the bedroom. Kailangan walang babagsak sa'yo. Yung mga bookshelves ay Tama. maayos yung pakakabit. Naku, titingnan ko na Kaya nga yung wag kwarto ko. kang maglagay ng mga gamit sa likod mo habang natutulog, baka yun nabagsakan. Hindi Mga ka na magising. frames, Yes. yung mga... Iniisip ko na ngayon yung kwarto ko kung may mga Cabinets. ganyan. Mga TV, mga dapat hindi salamin. mahulugan. Okay, good advice. Maraming salamat po, Feebox Director Renato Solidum.